Mr. Johnny Dabado, JDP! Yun, no? Si Sir, no? Talagang may angat talaga siya. Maraming salamat. Wow, the voice! Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong maglingkod, Johnny the Bagger. Grabe. Hindi ako sanay magsalita ng maraming camera. Nga pala, nandito po ang isang bayaran vlogger. Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, ba tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo ho, ito po gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong abang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, if I paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangang babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Potrages, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung pong, nalala nyo, hindi na mas, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, di magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, dalawang departamento ng inyong, ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante, DepEd, at saka po, ang DA. Puro ho, para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi ko ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is kayo, tayo, sa kabataan ngayon? Ang daming kabataan ngayon, tangengo, tama? Sino kayang may kasalanan mo? Diba? Pera yun. Alam niyo, yan ho'y may kinalaman sa palpak, sa mababang kalidad ng programa at sistema ng edukasyon natin. Mahal na Pangulong BBM. Deserve po ng taong bayan, hindi lang ng 31.6 million voters mo, kung hindi po ng 115 million Filipinos. Updated, kanina nakita ko pinanganak bago. Pang 115 million. Deserve po namin lahat na magkaroon ng sisibol na mga kabataan na pag-asa ng bayan na totoong pag-asa, hindi po palaasa. Kaya ho, marapat lamang na kung paano ang ginawa ng ating presidente sa DA na humanap siya nang sa tingin niya mula ron sa hanay ng agrikultura ay karapat-dapat na humaliling sa kanya. Mas magaling sa kanya. Sir, i-apply nyo rin po yan sa DepEd. Pumili ho kayo, hindi ng politiko, bagkos ng taga-education sector. Diba? Para ho sa kinabukasan, legacy na inyong iiwanan. At doon sa mga nag-aagusang kami ay mga bayaran. Okay, alam nyo na presyo ko, 51 billion.
Kung kami po ay bayad, kung ang inyong abang lingkod ay bayad ni PBBM, hindi ko magagawang i-call out ang ating presidente. Hindi namin magagawang tumindig dito. Although tinatawag kaming BBM vloggers, sarap na pakinggan eh. Pero ang pagtindig namin dito ay pagpapatunay na kami po ay independent. Kami po ay may independent mind. Alright? At hindi talaga kami bayad. Ako, bayad po ako 51 billion. Kaya kong bilhin ang pagkatao nila. Okay? Yes, hindi kayo bayad. Ako lang. Hindi kayo bayad. No? Sabi nung iba, nilangaw daw tayo. Alam niyo, wala naman po sa dami ng tumaluyan eh. Ang pinaka-importante dito, yung mensahe ay naiparating. Diba? Minsan na nating pinatunayan, minsan na nating pinuno ang Commonwealth Avenue. Ilang beses nating pinatunayan ang napakahabang mga motorcade. Diba? Sa mga probinsya, lalo na ron sa Pangasinan. No. From Urdaneta hanggang dun sa Lingen. Diba? Kami, ang Team Goldfish. Nakarating kami kung saan. Catanduanes, na baluarte ni Lenny. No. Diba? Pero ho, gaya nga na sinabi ni Attorney Enzo Recto kanina, sa nakikita niya in the long term, ako rin eh, hindi po magandang maging presidente pa natin si Bibi Sara. Bakit? Eh wala ho tayong maramdaman na pagpapakita ng pag-aalala bilang isang magulang nga eh. Diba? Bilang Vice President, pagdating sa usapin ng mga kinakawawang mga mangingisda, ang isasagot lang niya, no comment, wala ang pagsasalita tungkol dyan about foreign policy para po yan sa TNT. Walang yan. Kahit yun na nga lang yung sabihin, inasa pa sa kapatid. Ang buhay ito. Nung tinanong itok-itok, magiging presidente. Mariosep. Isipin nyo naman, meron kang presidenteng matalino. Meron kang presidenteng ang bilis sumagot. Di ba? Bangag nga eh. Ang talino sumagot ni BBM. Tapos ang papalit, itok-itok. Tapos nasaan si Yusek? Ano? Di ba? Parang nakikita ko dito, pag naging presidente siya, buhay na naman po si Harry Roque. Di ba? Yun na nga eh. Nakakapanghinayang po para sa isang abogado na katulad ni Harry Roque ang nakakasuhan ng pampi-fake news ng cyber libel. Bakit? Alam mo kung ano yung tama? Human rights advocate yan. Human rights lawyer. Katulad ni Attorney Enzo Recto. Yan nga yung napagkwentuhan namin. I'm sure napanood niyo yan sa interview namin sa kanya nung nagkita-kita kami roon sa Zambales. And personally, pinarating ko sa kanya ang ating imbitasyon para sa event na ito. Kasi nakarating po sa amin ni Mami Peng sa pamamagitan ng kanyang subscriber o follower ay interesado raw po. At eto nga, tinutuko niya yung sinabi niya na pag maaga kaming nakarating sa laon, didiretso kami dito. So madaling araw dumating sila. Diba? Kaya ngayon, sorry, iyak na lang. Ayaw na tawagin silang DDS. Mas gusto ko silang tawagin Digonians. Bakit? Si Digong lang naman ang pinakikinggan nila. Wala ka nang mapapakinggan ni Sara. Diba, Sir Benji? Meron ba? No comment. Diba? Digonians po. Magayan. Ngayon, panghuli, naalala ko lang din, doon sa, ano nga yung nag-interview ng Chinese media kay Daddy Dix? Basta yun na yun. Anong sabi niya doon? I'm sorry. I am no longer the president of this country. And biglang banat. If given the chance, I will reverse everything. Putang.
So, ibig sabihin, gaya yung binabanggit ni attorney kanina, pag si Sara ang naging presidente, i-reverse niya. Ibabalik niya sa kung ano ang sinimulan ng tatay niya. Eh, problema po ngayon, ito, mayroong tatay na hindi makapaghintay ng 2028 kasi baka hindi manalo. Paano kung magkaroon ng debate at doon natin ibase ang desisyon? Utragis, disgrasyang malaki. Kaya mas mainam na agahan. Ang problema, naku, parang military junta talaga yung trip eh. Para siya yung uupo, hindi rin siya tiwala sa anak niya, no? Kasi sabi niya, if given chance, I will reverse everything. Diyos ko po. Alam niyo ho, dati ako sa mga avid na talagang sumusuporta at nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Hanggang sa nung mapatunayan ko, April, nagkatapusan, nung nagkaroon ng collaboration, ang Chinese Communist Party, tsaka etong partidong binuo ni Ninoy Aquino at saka ni Aquilino Pimentel Sr. Una ko hong nakita sa post ni Sir Benji. Tapos nag-research pa ako, naku, bumalandra sa akin, mas matindi kay Atty. Trixie Cruz Angeles na kung saan nabanggit doon na inayunan ni Digong ang hinihingi ng Chinese Communist Party sa PDP laban na suportahan ang kanilang 9-9, yung kanilang claim. Na ang claim pa nila, hindi katulad ng claim natin na limited jurisdiction base sa UNCLOS. Ang claim pa nila, 9-9 ng South China Sea ay teritoryo nila. At pag teritoryo yan, pwedeng ipatupad ang kanilang mga batas. Kaya nga may batas sila sa Coast Guard na pwedeng mamaril. Samantalang tayo, base sa batas, base sa UNCLOS, limited jurisdiction. Exclusive lang tayo pagdating sa pakinabang sa West Philippine Sea. At meron tayong obligasyon na ito'y pangalagaan, i-develop at ipagtanggol. You see? Luging-lugi tayo. Tayong sumusunod sa batas, limitado. Sila, ang layo-layo ng aangkin, anak ng baka, absolute. Diba? Kaya ho nakakaawa. Nung pumunta kami ron sa Zambales, ilan yung mga magsasakang personal naming nakakwentuhan. May mga na-interview kami na merong off-cam. Ito pang isang matindi rito. Nalala ko dati, tuwan-tuwa tayo. Pinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte, nakabalik ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Anak ng tutsang, budol pala. Bakit? Yung extraordinary, hindi lang gentleman's agreement 2016 meron siya kauna-unahang agreement. Temporary, pero extraordinary. What makes it extraordinary? Pinapayagan ng China makabalik ang mga Pilipinong mangingisda sa labas ng Scarborough Shoal. Sa ngayon, nakakapangisda ang mga Pilipino sa labas din ng Scarborough Shoal. So walang pagbabago. Diba? Ang maganda ngayon, sa paraan ng pagbawi ni PBBM doon sa Scarborough Shoal, ang atin pong puwersa nakakaposisyon kahit hinaharas. Sa panahon niya, wala. Restricted pala ang mga puwersa natin doon. Extraordinary, hindi sa atin sinabi. Diba? Ibinida lang at masaya na tayong nakabalik ang mga Pilipinong mangingisda. Mio. Tapos, David Secretary natin, balikan natin, sa katutak yung mga issues. Diba? Kaya ho, for VP Sara, ma'am, dalawa lang hinihingi ko nga ngayong gabi. Magbitiw ka bilang DepEd Secretary. At magbitiw ka na rin bilang Vice Presidente. Dahil sa iyong posisyon sa pagiging Vice Presidente, ang mga katropa ng tatay mo ay sinasamantala ito na mapatalsik si PBBM and eventually, ikaw ay gagamitin nila para makapamayagpag ulit sa pwesto. At para sa protection din sa ICC. Kaya kung totoo ng ating Vice Presidente ay talagang nasa panig ni PBBM, ma'am, do the ultimate sacrifice. Magbitiw ka bilang Vice Presidente, magbitiw ka bilang DepEd Secretary para magkaroon ng karapat-dapat
nahahalili sa iyo sa ngalan ng kinabukasan ng mga kabataan at ang pagkaroon ng totoong pag-asa ng bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat! Napakagandang mensahe po. Johnny the Bagger. Yan. Yan ang mga gusto nating mga speaker talagang punong-puno ng sustansya sinasabi. Di mo ba pag kami mga ganang speech lalo tayong nalalakasan ng loob. Especially ho talaga yung mga tunay na pinaglalaban, yung matapag mo talaga, di ho ba? Hindi ho lamang sa salita, pati sa gawa na rin po. Bueno!